Nakaranas na ba kayong napasmo sa kusog? Kaya kung hindi pa, ito po ang ating tatalakayin ngayon kung paano gamutin ang mga karamdaman ng ganito. Ang unit na ating himasmuhan, isang Kia Carens Automatic Transmission Diesel Engine. Ang history pala nito ay halos ayaw na raw itong gumalaw, kaya dinala ng may-ari doon sa ibang manghuhula, kaso parang di tumama ang patsamba nito. Yan po ang dahilan na nagpa-second opinion po siya sa inyong albularyo. Kaya ang una kong ginawa rito, pinatakbo ko muna para kaalaman kung gaano kalakas ang arthritis na nakapasok sa mga lutahan nito. At pansin natin ngayon mga kalbularyo ay mag-slide yung transmission. Kumbaga may lakas naman ang makina pero ayaw siyang tatakbo. At ngayon itry lang muna nating ihinto. Ayan o, naka gear 3 po tayo ngayon. At itry nating ibalik sa gear 2. Ayun, so hindi na siya gumagalaw. Kahit ano pang gango-gango natin dito, so hindi na siya makapunta pa ng number 2 at number 1. Yan. So ibalik nating patakbuhin ang sasakyan. So naka number 3 po ito ngayon. Hindi na siya bumabalik sa gear 1 at gear 2. So ito po ang main concern ng may-ari, kaya dinala dito sa atin para patuthuan. At ngayon ang naitingnan na natin sa ating X-ray machine ay nakapop up po dito. Yan. So titingnan natin to sa TCM. Ayan o. So lumalabas po dito ay P0734 at P0733. Naka-indicate po dito ay Gear 4 incorrect ratio at Gear 3 incorrect ratio. Pinalitan na nila ito ng brand new. Ayan o. So brand new na po ang nakakabit rito. At andito po yung luma. So ito po ang luma na original. So ngayon ang next step na gagawin natin dito, straight to the point na. Wala na tayong pakimi-kimi pa dito kasi bago na po yung ECU. At ngayon, di na kami nagpatriling pa diring dapita. Gikamang, gitangtang o giloagan agad ng kasama ko ang lahat ng tornilyo rito. At dahil sa wala talaga kaming kumpiyansa, ayan o, so andito po ang foreman na palaging nakatingin. Pero hindi pa rin yan hinayaan ng ating mga project engineers. Kaya dito tinuruan sila ni Engineer Derek Ramsey kung paano tanggalin ang transmission na walang kuskus balongos. So ang next step na gagawin po natin dito ay i-check up po natin yung lahat na solenoid para malaman natin kung baskog pa ba ang panglawas nito. So naitanggal na po natin ang valve body. At andito mayroong 6 na solenoid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroon tayong napansin rito. Yan o. So mga metal chips po ito. At nang itry natin kulkugin dito sa loob. At ipakita ko sa inyo yung mga debris dito. Ayan. So isa po ito sa mga palatandaan na mayroon ng gigaling dito sa loob. Unsang oras sa Alipon James? Alas 11:30 na sa gabi Manggawas na po ng mga dingo nato. Ayan, so dahil mayroon kaming narinig na babae na sumisigaw, biglang tumayo ang balhibo namin lahat rito. Kaya gidali-dali kong binaklas ang mga tinain nito at agad pinaalam sa may-ari dayon na nasusunog na ang mga clutches nito. Pati yung bearing at kasirola nito ay totally damaged rin. At dahil sa medyo mahirap hanapin ang internal parts ng ganito, so ang ginawa ko dito ay gi-injectionan ko muna ng pampatulog. At nang nakahanap na kami, ayan, so pinagising ko na agad ang pasyente kong natutulog na matagal-tagal. Ayan, so ito po ang ating ipagpalit, oh. Preskong presko. Yan. At siyempre ito po ang ating transmission rebuilding kit. Alright, so titirahin na natin to para magkaalaman na. At dito ko pinukusan at gilingkuran ng todo. Di ko na lang ito isa-isahin sa pag-explain sa inyo kung paano ko ito kinabit dahil baka magalit yung ibang transmission specialist. Bukod pa dyan ay hindi ko rin alam kung ano ang mga pangalan sa mga pisa-pisa nito. Kaya yan po ang dahilan na di ko na lang ito ibahagi sa inyo. Baka mamaya mapahiya lang ako. Once again, fast forward tayo dahil medyo madilim na naman. Takot na akong ingkantuhin na naman kami rito. At dahil sa wala nang umiiyak, ayan, so siyempre gitakuban ko na diretso. At dito ginamitan ng chin block ng ating mga inhenyero na mekaniko para maayos ang pagtuslob nito. At dito magkaalaman na kung magsaksis ba ang aking patsamba. Hindi biro ang paggawa ng automatic transmission overhaul. Minsan kailangan rin natin hinuktukan ng makadaghan at dito umabot na po tayo ng 30 kph at pasensya na po sa windshield nito na wala pang himasa. At pansin natin ngayon mga kalbularyo ay sobrang
malakas na talaga ang takbo ng sasakyan ngayon. So back to original na po ang function nito. So ganyan lang po ang ating ginagawa. Once again, problem solved naman po tayo rito. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Daghang salamat. Babo.